Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa gabing ito. We thank you, Lord, sa aming matututunan for tonight. We thank you, Lord, na we believe, Lord, na gagalaw ka po sa gabing ito, sa bawat isa sa amin, and even to our families in the name of Jesus. Help us, Lord. Be with us, Lord. Holy Spirit, we ask, Lord, na help us, Lord, na maintindihan, Lord, yung revelation niyo for tonight, for us and even to our families and even sa aming congregation, Lord. Help us to go back into prayer life, yung prayer life namin ma-enhance and talagang magkaroon kami ng personal relationship po sa inyo. And through this prayer meeting, Lord, marami po kami na ipagpa-pray and we believe, Lord, kayo gumagalaw and the Holy Spirit, Lord, talaga nandyan parati, Lord. And hindi man namin makita mga result na aming prayer, but we believe, Lord, na meron po kayong ginagawa and there's a revival, Lord, in the name of Jesus. We thank you, Lord, and we lift up to you everything. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, punta po muna tayo sa Hebrews 7, verse 25 sa New King James po. Puro New King James po muna tayo. Medyo manosebleed po muna tayo ng konti. Yan. Hebrews 7, verse 25. Yan. And therefore, and he is able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Yan. Actually, yung pinaka role model dapat natin prayer, yung sa prayer is yung life ni Jesus Christ. Alam naman natin na um, kung kung babasahin natin yung Bible, no, every kibot, every time na siya umaalis, Lord, sa bawat activity, sa bawat fellowship ni Lord Jesus Christ, no, nandyan lagi kaakibat niya yung prayer, no. Kumbaga, ganun natin dapat as we read His Word, yung Bible, no, dapat ganun natin din gayahin kung paano yung prayer life ni Jesus Christ. Dapat yung prayer should be our DNA. Kumbaga, kaakibat na yan. Saan man tayo naroroon, even nasa banyo tayo, even nasa sasakyan, bumabiyahe, hindi lang nasa bahay natin, no? Sabi dito, therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for Him. So, uttermost, ibig sabihin na yung prayer, through prayer, no, nandyan yung talagang the word save, yung sagipin, saklolohan, nandyan yung talagang kapag yung in need na tayo, in need na yung kumbaga kapatiran, yung yung we through prayer we will be able to save him sa yung paraang naaayon kay Lord, yung will ni Lord, no, yung uttermost na ano ko yan na yung kumbaga nandun niya siya sa sukdulang, kahit sukdulan na siya, no, andyan pa rin yung grace ni Lord na kapag through prayer, no, maiibsan yung mga suliranin, yung mga pinagdadaanan, even hindi man sa atin, even to those na nangangailangan ng ating prayer, no. Look at the life of Jesus Christ. Saan man, kahit pagpagod na siya, magwi-withdraw siya to sa ilang, no, sa wilderness to pray. Bago sila mag-fellowship, mag-dinner, he prays. And even yung during his agony, he prays. And even yung and through prayer, nakita ko yung miracles nag-work. And hindi man, even to us ngayon sa atin, no, yung kahit simple prayer yan, may nangyayari. Ibig sabihin, hindi siya nawawalang kabuluhan. Meron nakikita tayong hindi man natin maipaliwanag, pero may mga nagbabago doon sa mga ipinagpa-pray natin. And then doon sa Matthew 7:7,
Punta po tayo sa Matthew 7:7. Sabi dito, Matthew 7:7 yan. Sabi dito, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Dito nakita ko yung ask, whenever we ask, we are petitioning God, no? Sometimes may mga battles din tayo, no? Before we can pray for others. Minsan kasi wala tayo sa yung wala tayo dun sa, kumbaga nanghihina rin tayo, then hindi natin maipag-pray yung iba. We need to ask first yung help. Lord, help me, na palakasin mo ko. And then, before we could go to seek, we seek is, andyan yung pressing into God's presence. Yan. As we seek, as we pray, dun sa, lumalalim tayo sa prayer, no? We are seek, hindi natin namamalayan. We are seeking God's presence. Minsan nasasabi natin wala na tayong maipag-pray. Pero as we start to pray, no, andyan na humahaba na, ang dami nang nire-remind sa atin ni Lord, ini-impress sa atin ni Lord hanggang ang dami na nating yung mga kailangan ipag-pray, no? And as we pray, no, nag-build yung relationship natin sa Kanya, kay Lord, no? Hindi na tayo, kasi noong, may mga times kasi mga tao, nahihiya daw sila mag-pray, no? But when we delve into prayer, no, when we establish our prayer life na kay Lord, yung wala na yung hiya, wala na yung barrier, no, nawawala na yan. And then we come para as a friend, nakausap natin siya as a father, no, yung nawawala na yung hindrance, yung barrier na yan. No, may mga tao kasi na narinig ko yun na nahihiya daw sila kay Lord. Samantalang alam naman ni Lord yung mga lahat ng ginagawa natin, no? And then yung seek and you will find. Knock and it will be open to you. Actually, hindi sa lahat na ito na nakita ko naman na hindi naman lahat ng pinagpe-pray natin, nakikita natin yung result, kasi may times na taliwas yung sa inaasahan natin yung nagiging result. But then, dapat kapag tayo ay nag-pray, hindi lang yung ask, dapat kumbaga lahat ng ingredients na yan, ask, seek, and knock. Kasi yung knock, it will be open to you. That's the time na yung nag-i-intercede ka na para sa iba, no? Hindi lang ikaw yung pinag-pray mo, yung family mo, but then yung mga ibang tao na rin na needed na prayer, and yung na-discern mo that needed help, na hindi ka man makatulong financially or materially, but then yung prayer mo will go a long way, no? Kailangan, minsan kasi ask lang, but then we should, kumbaga yung mindset natin, yung goal natin is magkaroon ng, kumbaga, petitioning and yung coming into presence with God. And also we learn also to intercede for others, kasi hindi natin alam yung kahalagahan na talaga, yung effect nito dun sa mga pinagpe-pray din natin. Mamaya tatalakay. Um, bakit nga ba, no, importante yung that we need to go back into prayer? Ano nga ba yung nagiging difference nito sa atin and even to the person that we are praying, no? First, when we pray, prayer brings a revival, no? Punta po tayo sa Luke chapter 3, verse 21 to 22. Yan. Yan, Luke 3. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized, and while he prayed, the heaven
was open. Ibig sabihin na talagang bumukas, no? And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son. In you I am well pleased." No? Kita niyo dito, when God prayed, the heaven was open. So, as we begin to pray, no, hindi natin nakikita spiritually, supernaturally, no, yung mga, yung mga sinasabing heaven open. But then, we know na kapag tayo nag-pray, meron at merong revival na nangyayari, no? Hindi man natin nakikita in our naked eyes, no? Hindi man yan sa form ng dove, but then I believe, no, na yung Holy Spirit nag-i-intercede for us, no, as we pray sa kasi as nagkakaroon ng revival, you begin to trust in Him na dati mainipin ka. Dati when you pray, there's always doubt na mangyayari kaya to or makikita ko pa kaya yung result, yung kumbaga, totoo ba to, yun. But as you begin to kumbaga lumalim na sa prayer, you begin to trust in Him. Hindi lang mo nakikita na may revival do sa pinagpe-pray mo, but at the same time nagkakaroon ng revival sa no? Ikaw mismo na change, kumbaga na there's a renewal ng spirit mo, no? You begin to trust in Him, tapos kung previously very impatient ka na naiinip ka agad na gusto mo na result agad, but then suddenly na as you begin to pray, no, you begin to wait patiently for the Lord. Nagkakaroon ka na ng naiintindihan mo na ngayon yung kahalaga ng waiting patiently for Him, no, and kumbaga nandun na yung kumpiyansa mo na talagang mas gusto mo na yung confirmation na galing kay Lord, no? And also, kapag as we pray, no, yung revival, part of that is yung conviction, no? Nagkakaroon na rin ng conviction sa atin, sa sarili mo, no, na dati go ka lang ng go, kumbaga, ngayon nagpo-ponder ka na, may nagawa ka ba, or as you pray, no, may pinapa-remind sa'yo ni Lord yung mga kasalanan mo nagawa maghapon, may nasabi ka ba, meron ka bang yung actions mo naging kalugod-lugod pa kay Lord, yung mga inisip mo, yung thoughts mo naging align ba sa will ni Lord, no? Prayer brings revival, no? Hindi lang kung papansinin niyo kung talagang as in yung mag talagang seseryoso sa prayer, no? Talagang magkakaroon ng revival. And mapapansin nyo rin sa sarili nyo kung ano yung difference nyo, no? Yung magiging difference nito sa iyo and even dun sa mga surroundings mo, sa ipinagpa-pray mo, and dun sa tao rin, no? Na dati siguro yung tao na sobrang tigas ng puso, no? You prayed for na i-touch ni Lord yung puso niya na palambutin, no? Na yung matigas niyang puso, ngayon nakikita mo na siya medyo naglalaylo na, nag-okay na. So, yun yung kumbaga yung kahalagahan na when we pray, prayer talaga makes a difference, no? Ayun pa. And wait, dun naman sa another yung importance of prayer, prayer brings comfort. Yan. Ito talaga nakita ko, no. Punta tayo sa Psalms 94 verse 19. Maikli lang naman to. Yan. Yan. Psalms 94 verse 19. In the multitude of my anxieties within me, your comforts delight my soul. Yan. Yung multitude, no, hindi mabilang, no. Anxieties, yan yung talagang kumbaga parang pinagsakluban
ng mundo 'no, parang, sa dami na ng problema, sa dami ng iniisip mo 'no, hindi kung halimbawa may minsan 'pag yung wala ka lang pamasahe, medyo nasosolusyon naman kung yung problema mo, wala ka lang pamasahe, puwede ka namang manghiram, maso-solve na agad 'no. Pero may mga times 'no na talagang yung sunod-sunod ba na yung sabi nga nila, "When it rain, it pours," 'no, yung sunod-sunod na talaga yung problem sa relationship mo, sa marriage, problem sa relationship sa anak, financial problem, mapuputulan ka na ng ilaw, yung sunod-sunod yung naniningil sa'yo, and then, ayan yung pagdating mo pa sa trabaho mo pinag-iinitan ka pa ng boss mo, yung talagang sunod-sunod yung, problem mo 'no, and even yung may mga times na yung mga may iba pa na yung talagang may pinagdadaanang, sakit 'no, illness na talagang, medyo mabigat 'no. So, dito nakita ko yung, it brings comfort talaga yung prayer. May i-share lang ako 'no. Yung ito na-share ko na yata sa inyo, pero ulitin ko na lang dahil talagang nakita ko 'to yung comfort ng prayer 'no, sa isang tao. Yung dating OFW ako sa ibang bansa, nasa office, kasama ko yung may isang Singaporean Chinese 'no, parang nagkaalitan sila nung isang Malaysian Chinese kong friend 'no. So, punta siya sa akin, bago lang kasi yun. So, punta siya dun sa cubicle ko, "Vina," sabi niya, "Can you pray for me?" Sabi ko, eto think na itong babaeng 'to yung bagong new employee kasi siya is she's a free thinker 'no. 'Pag free thinker may sarili silang pag-iisip 'no. Hindi mo kumbaga parang wala silang direction, free thinker nga, eh. So hindi siya naniniwala sa God, hindi sila basta kung ano yung nandiyan, yun yung ano, belief niya. So sabi niya parang i-pray for her. So sinendan ko siya ng Bible verse, nakalimutan ko na kung ano. Tapos binasa niya pala yun, binasa niya at siguro pinagbulay-bulayan niya. Sabi niya the following morning, sabi niya, "Vina," sabi niya, "Thank you dun sa pinadala ko daw na ano," sabi niya, "nakatulog ako." Hala, sabi kong gano'n. Ibig sabihin yung iringan nila nung friend ko parang dinibdib niya pala, hindi pala siya kumbaga problema na pala sa kanya yun 'no. So nung nagpadala ako ng ano, nakatulog daw siya, ay kumbaga napayapa siya. Ibig sabihin, napayapa siya, nag-bring ng comfort sa kanya 'no, yung word ni God, and at nakakatuwa din 'no na yung gano'ng reaction, coming from a free thinker 'no. Talaga kasing wala naman silang definite na God, kung ano yung nandiyan, yun yung ano pinapaniniwalaan nila. And second kung, yung second testimony ko, yung nasa Jackson OC pa ako, I happen to pray for, yung sa isang teacher kasi bumalik yung kanyang, breast cancer. So nag-retire napaaga yung retirement niya. During her retirement naipag-pray ko siya. Actually malaki malaki na yung braso niya. And then so nag-retire na siya tapos nakalipas na yung medyo matagal na ilang months na later 'no, may napatawag ulit siya, may tinanong siya. And then at the same time sabi niya, "Anak," sabi niya, "Puwede mo ba akong ipag-pray?" Sabi, ay during busy hours may gagawa ako payroll tapos patawag siya, "Anak," sabi niya, malambing kasing teacher na yun, "Puwede mo ba akong maipag-pray yung tulad nung prayer mo?" Yung gano'n. Sabi niya, kasi, nako-comfort ako. Kasi kinamusta ko siya, "Ma'am, kamusta na po kayo?" "Eto mahina na," ganyan, ganyan. So, at the same time yung that time hindi ko na pinaano, pinag-pray ko siya over the phone na lang 'no. Talagang medyo siguro suffering na talaga siya dahil in pain na, and then hindi na siya nakakatayo. So, ang sabi niya nako-comfort daw siya. So, I believe 'no yung, and then
after 2 weeks yata, namatay din siya, namatay din yung teacher na yun, no? So, praise God, no? Yung, I believe, no, tinanggap niya si Jesus Christ. And, ayun, so prayer brings comfort, no? Sa lalo na yung may talagang may mabigat yung pinagdadaanan, whether sakit man, and even naiis yung kanilang pain kung sila'y suffering from any illness, yan. So, yung dyan ko na-realize, napakalaking bagay to pray for someone, no? Kaya yung minsan kahit busy ka, may di ba? Medyo pag yung may mga prayer request bigla na magpa-pop up sa GC natin. Kahit busy, you find time to kahit busy ako, pause for a while, then uh, uh, kahit maipag-pray mo saglit, no, yung mga prayer requests. I believe, no, na may ginagawa si Lord, no, doon sa tao na yun, doon sa pinagpe-pray na yun. So, I encourage also, yung tayo, no, and hopefully yung buong congregation na talagang mag-live our life in prayer, no? And hindi lang para sa atin and also for others. Minsan kasi um, kapag yung sa congregation, no, minsan may tanong, pararamdaman mo naman, madidiscern mo, may mga, yung may mga kabigatan, no? Pag tinanong mo, okay lang sila, okay. But then, you will, madidiscern mo na hindi sila okay. And then, we have to pray for them, no? Para hindi natin kasi alam yung degree ng pinagdadaanan nila, no? And, um, siguro sa atin light lang yon, but then sa kanila, hindi na nila alam kung paano masosolve, and then um, through prayer, no, na I believe, no, na nakakapagbigay ito ng comfort, and even also yung yung may ginagawa si Lord, no, na ah, para ma-channel yung mga kasagutan ng kanilang mga prayers, no. So I encourage, no, yung everyone na pag to pray for others din po, no, talagang kahit hindi nila lalo pag inimpress sa atin ni Lord, no, skill ni Lord yung taong ito, let's pray for them, and wag natin po silang susukuan, help na I believe, no, na talagang hindi natin alam yung degree na kung kailan sila makakabangon, but then help them also na yung wag tayong susuko sa panalangin sa kanila, no, and para makita rin natin, no, yung result ng ating prayers. Yun lang po, maiksi lang po, salamat.